Sa probinsya ng Bicol, kilala si Ramon bilang ang pinakamapalad na tao. Tila ba may bituin siyang daladala. Bawat raffle sa barangay ay siya ang nauuna, at tuwing mamimili siya sa grocery, palaging siya ang nananalo sa mga promo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at tumpok-tumpok na grocery, may isang mabahong katotohanang nakatago sa silong ng kanyang bahay. Isang gabi, habang ang buwan ay tila natatakpan ng makapal na ulap, narinig ang isang kakaibang tunog mula sa bodega ni Ramon, isang malakas na palakpak. Hindi ito palakpak ng tao, kundi ang paghampas ng dambuhalang tenga ng isang sigbin. Ang nilalang na ito ay nakatayo ng pabaligtad. Ang ulo nito ay nakasungaw sa pagitan ng kanyang mga binti, at ang mahaba nitong buntot ay parang latigo na humahampas sa sahig. Ang amoy sa loob ng silid ay nakasusuka. Isang halong amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo. Ramon, gutom na ako. Alam ni Ramon na ang sigbin ang nagpapahiwatig ng kagutuman. Alam ni Ramon na ang swerteng tinatamasa niya ay hindi libre. Para manatiling invisible ang sigbin at patuloy siyang bigyan ng yaman, kailangan nito ng sariwang dugo. Hindi lang basta dugo, kundi dugo mula sa mga bata. Nang gabing iyon, dala ang isang sako, naglakad si Ramon sa madilim na bahagi ng plaza. Nakakita siya ng isang batang lansangan na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, tila naging anino si Ramon. Gamit ang kapangyarihan ng sigbin, naging mabilis at tahimik ang kanyang pagkilos. Pagbalik sa bodega, pinakawalan ni Ramon ang bata. Ang sigbin, na may wangis ng kambing na walang sungay, ay nagsimulang lumapit ng paatras. Hindi nito kinakagat ang leeg ng bata sa halip, itinapat nito ang kanyang bibig sa ulo ng bata. Habang hinihigop ng sigbin ang dugo mula sa ulo, unti-unting namumutla ang bata hanggang sa maging kasing puti ng papel. Walang ingay, walang bakas ng sugat, tanging ang tunog lamang ng pumapalakpak na tenga ng sigbin ang maririnig sa loob ng silid. Kinabukasan, nanalo na naman si Ramon ng grand prize sa isang paraffle. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging sakim si Ramon. Hindi na sapat ang swerte sa grocery, ninais niyang maging pinakamayaman sa buong lalawigan. Dahil dito, lalong nagutom ang kanyang alaga. Ang sigbin ay hindi na nakukontento sa isang bata sa bawat kabilugan ng buwan ngayon, gabi-gabi na itong naghahanap ng pagkain. Naging target ni Ramon ang mga batang makukulit, iyong mga hindi sumusunod sa tawag ng kanilang mga ina, at mas pinipiling maglaro sa kalsada kahit malalim na ang gabi. Para kay Ramon, ang mga batang ito ay madaling mawala dahil walang nakakaalam kung nasaan silang sulok nagsuot. Isang gabi, namataan niya ang magkaibigang Toto at Lando na naghahabol pa rin ng mga tutubi sa gilid ng madilim na sapa. Ang batang hindi marunong sumunod sa magulang ay aking kukuhanin. Dahil sa kapangyarihan ng sigbin, nagagawa ni Ramon na maglakad ng walang tunog. Habang papalapit siya, ang sigbin na nasa likuran niya ay unti-unting naglalaho, nagiging invisible. Ang tanging palatandaan na naroon ang halimaw ay ang biglang pagbaho ng paligid, isang amoy na parang imburnal na hinaluan ng sunog na buhok. Ang baho naman, may patay ba na taga rito? Bago pa man makasagot si Lando, naramdaman nila ang isang malamig na hanging dumaan. Hindi nila nakikita ang sigbin, ngunit ang anino ng dalawang bata sa lupa ay nagsimulang magulo. Ang mga anino ay tila hinihigop ng isang itim na butas sa semento. Ginamit ng sigbin ang kanyang mahabang buntot na parang latigo. Sa isang mabilis na pitik na hindi nakikita ng mata, napatumba si Toto. Bago pa man makasigaw si Lando, lumitaw si Ramon mula sa kadiliman, hawak ang isang sako na binasbasan ng dugo ng sigbin. Kinabukasan, naging usap-usapan sa probinsya ng Bicol ang sabay na pagkawala ng dalawang bata. Ngunit sa kabila ng lumbay ng baryo, si Ramon ay nakitang bumababa sa isang bagong-bagong sasakyan, puno ng mga mamahaling gamit at appliances. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galak, ngunit kung titingnan mong mabuti ang kanyang likuran, ang kanyang sariling anino ay tila may mahabang tenga na pumapalapak at ang kanyang binti ay dahan-dahang bumabaluktot pabaligtad.
Ang swerte ni Ramon ay abot langit, pero ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang nilalamon ng halimaw na kanyang pinagsisilbihan. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala ni Toto at Lando, binalot ng matinding sindak ang buong Bicol. Ang mga dating mainay na kalsada tuwing gabi ay naging parang sementeryo sa katahimikan. Ang mga magulang ay naging mas mahigpit, bago pa man mag-agaw ang dilim, nakakulong na ang lahat ng bata sa loob ng kanilang mga bahay, may hawak na rosaryo at takot na lumapit sa bintana. Dito nagsimula ang kalbaryo ni Ramon. Lumipas ang 3 gabi na walang mahuling bata si Ramon. Dahil dito, ang swerteng tinatamasa niya ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang mga napanalunang gamit sa grocery ay biglang nabulok, ang mga delata ay kinalawang at ang mga prutas ay naging uod sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit ang mas matindi ay ang kanyang alaga. Ang sigbin sa kanyang bodega ay hindi na pumapalakpak ang tenga sa tuwa, ngayon, ang maririnig na ay ang pagkiskis ng mahahaba nitong kuko sa semento at ang malakas na pag-atungal na parang kambing na kinakatay. Ang nakasusukang amoy ni Ramon ay lalong tumapang. Kahit anong ligo niya, ang amoy ng nabubulok na bangkay ay lumalabas sa kanyang mga pores. Gabi na naman. Bitbit ang kanyang sako, nilakad ni Ramon ang bawat eskinita, bawat madilim na kanto, at bawat bakanteng lot. Pawis na pawis siya habang ang invisible na sigbin ay sumusunod sa kanyang likuran, hinihila ang mahabang buntot nito na parang latigong handang pumatay. Sumilip siya sa mga bintana ng mga bahay, ngunit lahat ay may rehas at sarado ang mga kortina. Pumunta siya sa palaruan, pero tanging tuyong dahon lang ang sumasayaw sa hangin. Walang bata. Walang makulit. Walang batang mapagsasamantalahan. Sa kabila ng lagim na idinulot ni Ramon, ang takot sa sarili niyang kamatayan ang nagtulak sa kanya upang talikuran ang madilim na kasunduan. Naglakbay siya sa pinakamalayong bundok upang hanapin ang isang matandang albularyo na balita ay may kapangyarihang magpaalis ng mga sumpa. Sa pamamagitan ng usok ng kamangyan, pagbuhos ng kumukulong langis, at mga dasal na Latin, naging madugo ang ritual. Ang sigbin ay lumabas mula sa anino ni Ramon ng paatras, sumisigaw ng tunog na parang bakal na kiniskis sa semento. Sa huling hampas ng buntot nito, naglaho ang nilalang sa hangin, iniwan ang isang nakasusukang amoy. Laya ka na, Ramon, ngunit tandaan mo, ang utang sa dilim ay bihirang mabura ng dasal lamang. Lumipas ang mga taon. Nagbagong buhay si Ramon. Iniwan niya ang bayan ng Bicol at nanirahan sa isang tahimik na lalawigan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Doon ay nakatagpo siya ng isang mabait na babae na naging asawa niya. Naging masipag siyang magsasaka, at bagaman wala na ang iswerte, sa raffle at grocery, kontento na siya sa simpleng buhay. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat ang pagsilang ng kanilang panganay. Habang nasa loob ng silid ang kanyang asawa kasama ang isang manghihilot. Sobrang balisa si Ramon sa labas. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, biglang tumahimik ang mga kuliglig. Ang ilawa sa dingding ay nagsimulang nagpapatay-sindi. Naramdaman ni Ramon ang isang pamilyar na kilabot. Ang hangin ay biglang bumaho. Ang amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo. Hindi maaari ito. Mula sa ilalim ng kama ng kanyang asawa, isang anino ang unti-unting humaba. Hindi ito anino ng tao. Mayroon itong napakalaking tenga na biglang pumalakpak ng malakas. Sa mismong sandali na nailabas ang sanggol at narinig ang unang iyak nito, lumitaw ang sigbin mula sa kawalan. Sa isang iglap, bago pa man mahawakan ng ina ang anak, ginamit ng halimaw ang mahabang buntot nito upang hablutin ang sanggol. Hindi ito kinagat ng sigbin sa leg. Itinapat ng halimaw sa bibig niya ang sanggol. Habang hinihigop ng sigbin ang anino, ang sanggol ay unti-unting nanigas at naging kasing itim ng uling hanggang sa maglaho ang hininga nito. Lumingon ang sigbin kay Ramon, ang ulo nito ay nakasungaw pa rin sa pagitan ng mga binti. Ang swerte mo noon ay utang na dapat bayaran na yon. Hanggat may dugo sa iyong lahi, ang anino namin ay mananatili.
Naiwang tulala si Ramon, habang ang sigbin ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng silid, ang tanging maririnig na lamang ay ang humihikbing asawa ni Ramon at ang papalayong tunog ng pagpalakpak ng tenga ng sigbin sa labas ng bintana. Ang sanggol, nawala ng buhay at tila isang tuyong balat na lamang. Napaluhod si Ramon sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang ulo, pilit na tinatakpan ang kanyang mga tenga, ngunit ang boses ng mga batang kinuha niya noon ay tila bumubulong sa loob ng kanyang isipan. Ngayon niya naramdaman ang totoong kahulugan ng iswerte na kanyang tinamasa. Bawat sakong bigas na napanalunan niya noon, bawat libreng grocery, at bawat raffle na nagbigay sa kanya ng karangyaan, lahat ng iyon ay hindi pala regalo, kundi utang na may mataas na interes. Tumayo si Ramon, bitbit ang isang lumang lampara. Tiningnan niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon, ang babaeng walang kinalaman sa kanyang madilim na nakaraan, ngunit nadamay sa sumpa. Alam ni Ramon na hanggat buhay siya, ang sigbin ay mananatiling nakabantay sa bawat anino ng kanyang magiging pamilya. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa madilim na gubat, doon sa lugar kung saan madalas siyang mag-alay noon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang presensya ng sigbin sa kanyang likuran. Ang mabahong amoy ay hindi na sa nilalang, kundi tila nanggagaling na sa sarili niyang konsensya. Huminto si Ramon sa gilid ng isang malalim na bangin. Doon, lumitaw ang sigbin mula sa anino ng isang puno. Ang ulo nito ay nakatingala sa kanya mula sa pagitan ng mga binti nito, tila naghihintay ng susunod na utos o alay. Tapusin na natin ito. Hindi siya tumalon. Sa halip, kinuha niya ang isang matalim na itak at itinusok ito sa sarili niyang anino sa lupa. Isang nakapangingilabot na tili ang umalingaw-ngaw sa kabubatan, hindi galing kay Ramon, kundi galing sa sigbin. Dahil ang buhay ni Ramon at ng sigbin ay naging isa na dahil sa sumpa, ang sakit na nararamdaman ng isa ay nararamdaman din ng isa. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita ni Ramon ang mga anino ng mga batang nawala sa Bicol. Sila ay nakatayo sa paligid, hindi na natatakot, kundi tila naghihintay sa kanya sa kabilang buhay upang singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Natagpuan si Ramon kinabukasan na wala ng buhay, nakadapa sa lupa at nakatingin sa langit. Ang nakapagtataka sa mga nakakita, wala siyang anino kahit tirik na tirik ang araw. Ang swerteng dala ng sigbin ay tuluyan ng naglaho, kasama ang lalaking naging sakim sa yaman, ngunit naghirap sa huli dahil sa pagsisisi. Bagaman nagbagong buhay si Ramon, ang kanyang mga nakaraang pagkakamali ay hindi basta-basta nabubura. Itinuturo nito na dapat nating pag-isipan ang bawat desisyon natin. Ang kwento ni Ramon at ng kanyang alagang sigbin ay nagsisilbing isang madilim na paalala tungkol sa mga bagay na nakukuha natin sa madaling paraan. Walang shortcut sa tunay na tagumpay. Ang mga biyayang nakuha sa masamang paraan o sa pamamagitan ng pananakit sa kapwa ay hindi kailanman magdudulot ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.